Sabton, amoy nakaka-joyful! Sabton, amoy nakaka-joyful! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Nagbabalik po ang Masaganang Pinas. Wow, perfect combination talaga tayo, no, Admin Larry? Na-perfect din natin. Oo nga. Hindi na namin pre-practice yan kanina. Confident na kami. Well, anyway po, bayani kung tawagin, Admin Larry, yung ating mga magsasaka at mangingisda dahil sila ang dahilan kung bakit tayo may kinakain sa araw-araw. Pero gaya ng nabanggit na sa mga naunang nating talakayan, marami at hindi biro po mga hamon na kanilang kinakaharap para magampanan ng maayos ang kanilang trabaho. Bukod sa pagpapanatili ng sapat na supply ng pagkain, kailangan din nila ng maayos sa distribusyon ng kanilang mga produkto upang makarating sa mga komunidad at sa mga pamilihan. Kaya naman, isa yan sa masusing tinututukan ng Department of Agriculture sa ilalim ng Sagip Saka Program. Pakinggan po natin ang kwento ng isang agripreneur na nasagip ng programa sa ating Alagang DA. Alagang DA. Ang mga agripreneur ay hindi lamang mga negosyante sa sektor ng agrikultura. Sila ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng sapat at matatag na supply ng pagkain sa ating bansa. Ngunit sa gitna ng napakaraming hamon sa pagsasaka, dumaragdag pa rito ang kakulangan sa maayos na daloy ng supply at distribusyon na kung walang sapat na suporta ay mananatiling nakatenga ang mga ani at hindi makararating sa mas malawak na pamilihan at iba pang komunidad. Ako si Ana Marie B. Santos sa Morong Bataan, kasalukuyang General Manager ng Morong Multipurpose Cooperative. Ang Morong Multipurpose Cooperative po ay 32 years na po na nagsiservisyo sa bayan ng Morong at sa mga miyembro nito. Sa mahabang panahon po, pautangan po ang bumubuhay sa aming kooperatiba. Hanggang sa dumating po ang mga biyaya galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang amin pong kooperatiba, dahil may shared service facility po, ay nagpo-produce po ng mga morong products katulad po ng turmeric, salabat, sa cashew production po. At ngayon po, dahil nga po nabigyan po kami ng iba't ibang makinarya, 3-in-1, tractor, ang DA region po ay nagkaloob din po sa amin ng warehouse at mechanical dryer na ngayon po ay pinapakinabangan po ng aming kooperatiba. Nung panahon po ng pandemic, nagkaroon po kami ng pagkakataon na makapag-supply po ng mga bigas po sa aming LGU. Ngunit nung matapos po ang pandemic, nahinto na po yung aming pagsusupply sa LGU. Kaya nagkaroon po kami ng mga problema po. Hindi po namin malaman kung saan po namin dadalhin yung aming bigas. Tanging mga miyembro at yung mga ibang hindi miyembro po na namimili sa tindahan na lamang po ang aming kliyente. Kaya, kumbaga po, malaking problema na hindi po kami makapag-cater ng mga magsasaka na gusto pong magbenta po sa amin.
Bagamat po nakikita na malaki po ang aming kooperatiba dahil po nabubuhay po kami sa loan, dahil nga po katulad na nanggaling pandemic, medyo hirap po kami na mapalaki po ang aming kita. Nitong taon po na to, ang aming pong kooperatiba ay napabilang po sa Sagip Saka, kaya po napakaswerte po namin. Kung noon po ay nagpaproblema po kami kung saan po namin dadalin ang mga ani naming bigas, nang dumating po ang Sagip Saka, pati po yung mga magsasaka po dito sa Morong ay bigyan na po namin ng pagkakataon na mabili po yung kanilang ani. Ang probinsya na po ng Bataan po ang tumulong po sa amin para po mabenta po lahat ng mga bigas po na ani po dito sa Morong. Sa first delivery po namin dito po sa programang Sagip Saka, naramdaman na po namin agad ang 100% ng pag-angat po sa aming kita pagdating po sa bentahan po ng bigas. Bagamat bago pa po kami sa Sagip Saka program, ramdam na po ng kooperatiba ang malaking pagbabago sa serbisyo ng agrikultura. Mas marami pong nakaalam na meron na po palang rice mill na nagbibigay po ng magandang kalidad ng puno dito po sa bayan ng Morong. Naging open po kami sa pagbili ng mga palay sa mga magsasaka. Nabili po ang kanilang mga ani sa mataas na halaga at sa mabilis na pamamaraan ng pagbabayad. Bilang agripreneur po, napakapalad ko po na maging daan po na makatulong po sa maraming tao sa sektor ng pagsasaka. Ang motivation po namin na i-continue po itong project ay syempre yun nga pong maraming natutulungan ng mga magsasaka. Hindi na po sila mag-worry kung saan po nila dadali ng kanilang mga produkto. Umaasa po kami na yung mga taong nasa likod ng programa ay hindi po mapapagod, na tulungan po ang mga magsasaka, paigtingin po ang programang ito para po sa kapakanan po ng mga tao po ng Pilipinas. Wow, Admin Larry, 100% daw, 100% increase. Yeah. Diba? Birin mo, saan ka pa? Pero 32 years na sila. Ibig sabihin, matatag na tong Yes. kooperatibang ito. Correct. At dahil po dyan, Admin Larry, ang ating mga ka-agri dyan na nanonood at nakikinig, kaugnay po ng usapin na ito tungkol sa Sagip Saka Law. Makakausap po natin ngayon live dito po sa ating studio. Kasama na po natin si Attorney Joycel Panlilio, Department of Agriculture Assistant Secretary for High Value Crops Development Program, Intellectual Property at Sagip Saka Act. Ayan, magandang umaga po, ASEC. Good Magandang morning, umaga, Asik. Karen, at magandang umaga sa akin ka-DA, si Admin Larry Lacson. Good morning. Good morning at Asik. sa lahat ng mga Yes. inyong mga tagapanood at tagapakinig. Ganda ng uniform nyo nga, no? Partner. Lagi na, Oo. In unity. In unity, tama. Yes. Siguro, Admin Larry, dahil first time kong narinig itong, kumbaga yung department ni ASEC Joycel, itanungin ko muna siya, ano po ba ang mandato, ang trabaho po, kumbaga, ng inyong department o yung section nyo po, yung High Value Crops Development, tapos may intellectual property, and then, syempre, yung ating pag-uusapan, yung main topic, yung ating implementasyon ng Sagip Saka program. Una-una po yung sa high value crops, ito po yung production hanggang distribution and marketing ng mga high value crops, yung mga gulay po natin at mga prutas. At yung sa Sagip Saka naman po ay yung pag-implement, full implementation ng Republic Act 11321 or the Sagip Saka Act. For intellectual property naman po, yung ating po mga high value crops ay meron po tayong tinatawag na mga geographical indication, tas may mga inventions po yung ating mga research and development institutions. So yun po ay pinoprotektahan po natin, katuwang po natin dito yung Intellectual Property Management Office. So, yun po ang basic na ginagawa po ng aming opisina. At sabi nga po ni Ma'am Ana nung Morong MPC, sana hindi tayo mapagod. Hindi po tayo napapagod. Kami po ni Admin Larry, hindi po dapat mapagod. Bawal. Ang daming trabaho ni ASEC Joyce, no? Oo nga, kasi Grabe. dun sa ano pa lang, dun sa intro pa lang sa kanya, 3 na yung kanyang Yeah. main roles. And I'm sure
marami pang iba. O, diba? Ayan, Admin Larry. Kailangan ito si Asik Joyce, wala kang before and after, ha? Kailangan lagi kang fresh. Correct. Oo nga. Sagip-saka ang pag-uusapan natin Yes. ngayon, partner. So, siguro unahin ko na, tanungin natin si Asik Joycel, no? Kumusta naman ang implementasyon ng Sagip-saka? Alam ko, napaka-busy mo. So, paliwanag mo nga sa amin. Actually, yung Sagip-Saka Act po, it's a 2019 law. But dahil po doon sa executive order na inisyu po ng Pangulo noong nakaraang October 25, 2025, yung executive order number 101, dinirekta niya po yung full implementation ng batas na ito. At dahil po dito, ang dami na pong nakakaalam ng batas na at kung paano po ba ito i-implement, kaya ang ginagawa po namin, malawakan po talagang information campaign, mga orientation po, hindi lang po sa ngayon ng ating pamahalaan, kundi lahat po ng ating mga magsasaka at mangingisda ay kasama po sa ating in-orient at pinapaliwanag po natin sa kanila paano ba makasali sa programa, lalong-lalo na po yung direct purchase na isa po sa main feature ng batas na to. So, pati po within the DA family, marami po kaming orientation na nagaganap dahil mahalaga na alam ng bawat isa po within the department at iba pong sangay ng pamahalaan din po at yung ating mga beneficiaries. So sana maging daan na Admin Larry na itong programa natin na magbigay rin tayo ng karagdagang impormasyon tungkol dito sa batas na ito. Yung ating hindi naman 2019 pa nga po, pero full implementation na yung Sagip-Saka Acts. Pero siguro gusto ko, curious lang ako, bakit iniingganyo nyo ang mga magsasaka? Ayan, na lumahok at ano po ba yung Magpalista? Oo, magpalista. Ano po ba yung benefits na makukuha po nila? Alam niyo po kung nadidinig po ninyo sa balita and yung mga sa social media na yung ating mga magsasaka sinasabi nila isa sila sa pinaka mahirap o mababa ang kanilang kinikita. Itong batas po nito, ang pangunahing layunin nito ay gawin po nating mga negosyante ang ating mga magsasaka at mangingisda. Ayaw na po nating marinig yung magsasaka lang ako or mangingisda lang ako. Kadalasan naririnig natin yon. So, dapat po pagka naging kasali po sila dito sa programa ay sasabihin na po nila na magsasaka ako, mangingisda ako. Maging proud po sila dahil magiging negosyanteng magsasaka at mangingisda sila. At yun po ang tututukan ng programang ito ng aming opisina para po yung ating pong target ay yung mapataas po yung kanilang kita dahil nga po yung direktang access sa merkado. Isa po iyon. So, paano naman? Kasi dalawa yan, Sec Joycel, di ba? May mga individual farmers, may mga farmers group or association. Cooperatives. Cooperatives. Paano bang sistema kung ako'y gusto kong sumali dyan, no? Para yung aking mga produkto ay direkta kong maibenta sa mga LGUs or government agencies. Yun din pala, no? Direkta yung na laging tumatatak na word sa akin habang nagsasalita si Asik Joycel sa akin. Direkta. Ano po ba ang nyo doon? Ibig sabihin nyo doon? Yung direktang pagbenta po sa pamahalaan, isa po yun sa salient feature ng batas. At ang isa pa po, yung enterprise development, yung nabanggit ko nga po sa pagiging negosyante nila. So ito pong direktang pagbili, wala na po itong bidding, wala pong public bidding. Pero yung tanong po ni Admin Larry muna is yung kung individual ba siya o grupo. Doon po sa enterprise development portion, ito pong batas po kasi meron siyang tinatawag na the Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Program. So ito po ay tinatag ng batas. In short, or para mas madali pong matandaan ng lahat, tawagin po natin itong Sagip-Saka program. So kung gusto pong sumali ng ating mga mangingisda at magsasaka, kailangan po ay makisali siya sa grupo. Kailangan makikluster po siya sa ibang mga magsasaka at mangingisda para maging beneficiary ng programa. Pero kung sila po ay nais sumali dito sa direktang pagbenta sa pamahalaan, kahit individual sila, pwedeng sumali. So hindi mo kailangan maging miyembro ng kooperatiba or asosasyon, kahit individual ay maaari pong magbenta sa pamahalaan. Yung sa rehistro ng ating mga farmers and fisher folks organization. I understand ito yung tinatawag mong FEDIS, di ba, no? Yes. Saan sila magpapalista nito at hanggang kailan pwede silang magpalista dito?
Para lang po sa kalaman ng lahat, yung FEDIS po na nabanggit ni Admin, ayun po ang yung Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Ito po ay nasasaad po mismo sa batas at ito po ay nasa ilalim po ng Agribusiness and Marketing Assistance Service sa National Office. Meron tayo sa National and sa Regional Office naman yung Agribusiness and Marketing Assistance Division or AMAD, bawat region. So sila po yung in charge para sa rehistro sa FEDIS ng mga magsasaka at mangingisda. So kung kailangan pong mag-participate sa direct purchase at maging beneficiary ng programa, kailangan po nilang magpa-register. May deadline po ba ito? Ang registration po ay walang deadline, may forever. Ay, wow. Registration, parang May forever din pala. So, pero para po magparehistro at kung kailangan po sa nilang sumali sa direct purchase, kailangan pong naka-register na sila by, ang nasa guidelines po natin ngayon ay by October 22, 2025. Okay. Pero recently po ay nagkaroon po ng approval ang ating committee sa DA na i-extend para mas mabigyan po ng mas mahabang pagkakataon na magrehistro po ang ating farmers and fisherfolk. So hanggang January 31, 2027, Next year. kailangan po ay nasa FEDIS na sila, meron na silang registration para patuloy po na makapag-participate po sila sa direct purchase lang naman po ito na kailangan may FEDIS sila by that date. Ayun, may forever na, may extension pa. Sa ngayon po, kahit walang FEDIS registration, pwede silang sumali. Babanggitin ko na kung ano po yung mga kailangan para makasali. Unang-una po yung RSVSA. Wait lang po. Ibitin lang natin yan kasi exciting para mabitin yung mga mga listeners natin at saka yung mga magsasaka at mangingisda kasi nung narinig nilang may forever at may extension na yan, naka-standby na sila. Pero kailangan po muna natin mag-commercial break. Mabilis lang ang ating oras, 11:03. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yon, Han? Yes, Han. The best ka. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Lalo ang kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Usapang Agri.
Ang ating oras 11:06, kayo po ay nanonood ng Masaganang Pinas at kasama pa rin po natin si NFA Administrator Larry Lacson sa ating talakayan, ng ating partner. At syempre, Admin Larry, kasama pa rin po natin dito sa studio ang ating Department of Agriculture Assistant Secretary si Attorney Joycel Pandillo na pangalawang tagapagsalita pala ng Department of Agriculture. Ayan. So kaya naman pala confident na confident. Ayan. Halatang halata, no? Oo, parang ako yung kinakabahan eh, di ba? Biglang, Ayan. So, welcome back, Attorney Joycel, ASEC. And katabi din po ni ASEC dito sa ating studio, Yes. isa pa pong ating panauhin, isang engineer po, so women power tayo ngayon. Si Engineer Johanna Roberto Dizon, or we can call her Engineer Joey. Ayan. Siya po ay ang Bataan Provincial Agriculturist na magbabahagi naman ng tungkol sa implementasyon ng Sagip-Saka Negotiated Procurement para sa LGSF Fund on Rice sa Bataan. Pag-usapan natin yan mamaya, pero pagpabatiin muna natin siya. Good morning po, Engineer Joey. Good morning. Isang masaganang araw po sa ating lahat, Miss Karen, Admin Larry, ASEC Joycel, at sa lahat po ng ating mga nakikinig o nanonood ngayong araw. Ayan. Welcome po, Engineer Joey. Balikan lang siguro natin yung nabitin kanina, Admin Larry, na gustong i-share ni ASEC Joycel. Oo. Sige, go ahead po, ma'am. Sige po, pasensya na-excite ako. Okay lang po yun. Itutuloy ko Kasi po good news kasi yan eh. Yung Oo. nabanggit ko nga po na PEDIS registration ang kailangan para makasali sa direct purchase ang ating mga farmers and fisher folk. Pero sa ngayon nga po, bago po yung nabanggit ko na deadline ng pagrehistro para makasali, na January 31, 2027 na. Sa ngayon, pwede po nilang gamitin yung iba-ibang klaseng accreditation or registration na aprobado po ng DA, kagaya po ng Registry System for Basic Sector in Agriculture or yung RSBSA. Alam na po yan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kung mangingisda naman po, pwede po yung kanilang fish registry. At kung nag-coconut naman po sila, yung coconut registry nila. At kung CSO po sila, yung DA CSO accreditation, ay pwede na po nilang gamitin muna yon bago mag-January 31, 2027. Ayan. So, extended ang registration. Partner, quickly lang, no? Sige Kasi po. napaka-importante to bago tayo pumunta kay Engineer Joey, no? Tanong ko lang si ASEC Joycel. Kasi dito sa Sagip-Saka, sigurado yung market ang sinisiguro natin, no? Yung market access. Kumusta naman yung kita? Kasi sinabi sa Sagip-Saka, mas mataas sa farm gate prices, no? Minsan yung farm gate prices mababa pa sa cost of production. Quickly nga, ano ba ang balak ng DA dito para masiguro ang kita ng farmers? Siyempre po, dahil gobyerno po ang bumibili, kailangan po nating sundin kung ano po yung nasa record po natin or yung cost structure po na ginagawa po ng ating mga agriculture offices. Magkakaroon po tayo ng posting para po maging reference ng pamahalaan sa kanilang pagbili. Yung ating pong FEDIS, isa po itong magandang system na nandun po lahat ng impormasyon na ilalagay. So magkakaroon po tayo ng link ng kung ano po yung farm gate price at hindi po ito isang presyo lang dahil iba-iba po ang farm gate price ng bawat lugar. Tama. So lahat po ng regions nandun po, it's a clickable link lang po kung saang lugar po sila at pati po yung access po nila sa DTI para naman po dun sa mga process po nating agri-fishery products at pati naman din po yung nabanggit din sa guidelines yung daily price index or yung DPI. Magkakaroon din po tayo ng link sa ating FEDIS. So sigurado ang kita. Yes po. Yun, sa Sagip-Saka. Kaya Correct. maganda po yun na mas mataas dapat sa farm gate price. Pero syempre po, kailangan po na reasonable naman po siya at hindi siya disadvantageous. Hindi sobrang taas. Yes. No? Tama naman. Ayun. So, pinag-uusapan yung mga keywords na napipick up ko, kita, direct procurement. Talagang parang pang-business na talaga. No? So, off-air kanina, habang tayo ay nag-aalmusal sa ating boardroom, nabanggit ni ASEC Joycel na gusto nilang i-empower yung mga magsasaka at mangingisda na hindi nga lang po sila magsasaka lang, mangingisda lang, pero marunong na sila magpatakbo ng sarili nilang negosyo. Tama po ba? Ito po ba ang isa sa mga layunin din ng Sagip-Saka Act at Sagip-Saka Law?
Tama, Karen. Kasi dito sa ating programa, yung Sagip Saka program, yung ating po mga magsasaka at mangis na nasasali sa programa, gagawan po natin sila ng plano. Hindi lang po yung gusto ko ng traktora ay basta po natin ibibigay. Kailangan po nating i-assess kumusta naman ba yung estado ngayon. Baka hindi lang naman traktora ang kailangan. Kailangan ka muna naming sanayin sa mga ibang bagay, kamukha ng pagkukwenta ng kita. Magkano ba ang dapat na gastos dito, magkano ang kita. So isa po yun. Tapos continuous ang ating monitoring para masiguro po natin, dahil nabanggit po natin sila ay magiging supplier ng ating pamahalaan, na maging sustainable naman po yung kanilang pagninegosyo at hindi yung isahan lang po na pagbibenta sa pamahalaan. Pangmatagalan dapat. May forever din dapat sa kanilang pagninegosyo. Diba? Oo nga At papalago naman. ng papalago ang negosyo. Yes, tama yun. Yun ang ating gusto para masiguro naman natin na marami tayong pagkain lagi. Yes. Correct. Of course. Oo. And I believe maraming nagsasabi, kung maging successful po ang programa na to, Sec Joycel, it is going to be a game changer. Ano pong reaction nyo doon? Definitely, kasi sa ngayon po, ang ating mga farmers ay may mga dinadaanan na tinatawag nating intermediaries or middleman. Because of this program, sila po ay talagang sasanayin natin na magbenta diretso sa pamahalaan. At the other end naman, yung ating pamahalaan ay sasanayin naman natin na bumili talaga diretso at makipag-usap, makipag-negotiate sa ating mga magsasaka at mangingisda. Sa ngayon po, medyo dahan-dahan po yan dahil kailangan nga po natin silang gabayan pa kung paano ang gagawin, ano mga requirements, paano ba talaga sumali, ano mga proseso. Kaya pagka nabuo, nasanay na po ang lahat, ang ganda-ganda po talaga ng magiging epekto para sa agri-sector po natin, lalong-lalo na po doon sa ating mga nagsasaka at nangingisda. Kaya natin yan ng ating course. At secretary. nandito ang ating bigas. Bigas. Bigas man. Si Mr. Bigas. Oo. pero alam mo kasi yung negosyo, pag pinag-usapan, Secretary Kiko, isang Yes, mahusay at negosyante. negosyante. Kanya, alam na niya ang gagawin. Kanya, alam ko, makakamit natin Kaya- yung pangarap na yan, no? Kaya Admin Larry, kung pwede, magandang sabihin na under this administration, nagkaroon talaga ng opisinang tutok sa enterprise development o Tama. ito pong Sagip Saka office. Dahil nga po negosyante po ang aming secretary, kailangan po sumabay po ang ating mga magsasaka at mangingisda. Ayun, looking forward tayo dyan. Ano? Tama. Slowly but surely tayo. Ayan. Hindi naman kaya ng overnight yan. Ayan, no? oo nga. Oo. Okay. So, pero tinatrabaho na po yan. Tama. So, Admin Larry, siguro more of the puntahan naman natin. Oo, si Engineer Joey. Oo. Ito partner, malalaman natin kung totoo ba yung sinasabi ni Baka Asek binobola lang tayo Joycel. ni Oo, Asek Joycel, eh. Ito, proof of concept, di ba? Proof of concept. So, Engineer Joey, nabalitaan namin sa Bataan, sa Morong, nakita natin yung video, no? Naging successful, no? Kayo, isa sa mga, lahat naman yata ng local government unit, binigyan ng Local Government Support Fund. Alam namin, nagpatupad kayo ng programa with regards to pagbili ng bigas at dinistribute nyo din. Paliwanag mo nga, Engineer Joey, kung paano nyo ito ginawa at sino-sino mga nakinabang dito. Nagpatupad po ang Provincial Government of Bataan ng isang project po through the LGSF fund po natin, no. Rice distribution project po tayo para po ito sa mga indigent individuals. Layunin po natin, dalawa po yung layunin natin. Una po ay makapamahagi ng dekalidad na bigas sa ating mga vulnerable sectors, at pangalawa po ay makatulong tayo sa ating mga magsasaka sa pamamagitan po ng direktang pagbili ng ipapamahagi po nating bigas. Yun. Ito ba yung direktang pagbili? Ito ba yung ginamit nyo? Yung negotiated procurement na? Or Yes anong po. proseso? A negotiated procurement process po ang ginagawa. Ilan pong mga kooperatiba o magsasaka yung nabiyayaan nito? Nakipag-transact po ang ating provincial government of Bataan sa dalawa pong kooperatiba. Under po dun sa isang kooperatiba, may naka-umbrella po na 4 na asosasyon. Kaya bali po 6 na FCAs po, at ito po ay binubuo ng nasa 379 farmers. Hindi naman kayo nahirapan. Hindi naman po. Hindi naman, no? Napakagandang sundan na ito ng ibang LGUs, Yes. no? At andito na, blueprint na yan, nagawa Yes. na. So, etong pinaka-importanting tanong, partner. Million Doon sa dollar question. doon sa ginawa nilang Sagip Saka program nila sa LGU, kumita ba ang magsasaka? Magkano kinita nila? Secret.
Pabitin si Engineer Joey. Biglang ganun din, no? Base po dun sa datos po na nanggaling po sa ating mga participating FCAs po, ang bawat binili po kasi yung palay, ang presyo po ng palay, ng dried palay ay 28 pesos po. Uy, mataas yun. Yes, mataas po yun kumpara po sa prevailing na farm gate price ng dried palay. And then po, sa individual farmers, sa individual farmer po, kumita po siya ng may additional na 10 pesos po per kilo. Oo, kasi 28, Opo. 18 cost of production. Yes po. Malaki yun, ha? Kung 5 tons, times 10 pesos. Yes po. Wow. Kita yun, ha? Wow. Nag-compute na sila. 50,000 pesos. Yung bilis human calculator talaga tong si Admin Larry. Additional po yun, na 50,000 or divided by 4 natin, 4 months, 12,500 per month. Tapos, pinroses pa yan, partner, Ginawang bigas, miyembro yung mga magsasaka doon. Magkano naman ang kinita doon sa value adding, no? Yung pagka-process nung palay na naging bigas na, di ba, Sinupply po. binili nyo bigas, di ba? Opo, yes po. Kwento nyo nga sa amin. Bali po yung bawat samahan po ay nag-supply po no, ng bigas sa atin. So, ang per kilo po, may additional po na 6 to 10 pesos per kilo po. Additional doon sa Apo. value adding, no? Apo. Kasama pa ang magsasaka doon. So, may party siya doon. As Yes member, po, no? yes po. Kaya po nagkaroon ng range kasi po may mga FCAs po tayo na meron sariling rice mill. At meron naman po, nagpagiling sila sa mga private na rice mill. Pero kumita pa rin kahit Yes sa labas. po, kaya po may 6 to 10 pesos per kilo. Kaya nga po ngayon nakikita natin na yung mga kakulangan pa, yung kailangan pa ng, katulad ng sabi ni Asek Joycel kanina, ano yung mga needs pa ng ating mga FCAs para talaga maging kumpleto natin yung value chain, yung ang pagiging agri-entrep nila. Kung ano pang suporta yung pwede ibigay, ano? Rice mill, hauling truck, yun po yung nakita namin sa pag-implement ng project na to, kung ano pa yung pangangailangan ng ating mga magsasaka. So happy naman po yung ating mga magsasaka. I mean sa kwentahan 'di ba? Mukhang maganda naman, ano? Maganda. Pero sa kanila po, meron po ba silang personal, nakakausap niyo po sila ng personal? Meron po ba silang mga kumbaga gustong ipahatid na mga mensahe like happy sila, sana ito yung mga improvements or Yes. overall po gusto nila na maging successful yung Sagip Saka program? Yes po, super happy po sila. Super happy, super thankful. Na doon naka-attend po sila doon sa Sagip Saka Day sa QC. Opo, and talagang sinashare nila yung experience nila sa ibang mga farmers at talagang doon pa rin talaga yung pag-encourage nila sa mga magsasaka na ito ang programa ng gobyerno na to, napakaganda at talaga malaking tulong sa atin, sa ating mga magsasakang Pilipino. And I'm sure, umpisa pa lang tong ginagawa ng LGU, no? At alam ko, may mga pondong na ibigay nga under sa LGSF, no? Para naman, syempre, maitulungan natin yung ibang mga LGUs. Ano naman ang maipapayo ninyo, no? Sa mga taga-Bataan? Ano bang pwedeng gawin ng mga ibang probinsya? Ano ba yung mga tips na pwedeng ibigay sa kanila para ma-implement ito ng mahusay? Tanggapin ng hamon. Kung masasahamon. Opo. Kasi kahit ano naman pong proyekto, sa simula talaga, hindi madali. Okay. So kasi may ano po ba? yung trust ng magsasaka, kailangan yung makuha. Kasi hindi sila sanay makipag-transact sa government. So, kailangan ma-encourage mo talaga sila na ibigay, magkipag-transact sa gobyerno At po. saka importante dito, partner, yung alam mo magsasaka, pag binenta niya yung product niya, kailangan bayaran mo na siya agad. Kaliwaan kasi ng Yun po ang pinangako namin at natupad po ng Provincial Government of Bataan. After 2 working days, after po ng delivery nila, 2 working days po ang pinangako namin. Bayad po sila. Natapos po ang delivery nila ng April 30, pumalo po ng kasi Friday 4 work days lang po tayo.
Tuesday the next week nabayaran po. Nabayaran na. Naipalit po nila yung check, nanginginig pa po sila na nagpapapalit. Hindi naman kaya partner dahil naririnig ng ni Asik Joycel kanya na, di ba? Kasi successful eh. Totoo po ba yun? Engineer Hindi Joey? siya nag-iisa, may iba pa rin. Wow! okay. Sa susunod, kausapin din natin. Correct, para mapatunayan talaga. Oo. Pero nabanggit mo nga, Admin Larry, kasi yung mindset ng mga magsasaka natin, talagang gusto nila makita muna yung resulta. Kumbaga pag mag-usap tayo, kailangan ibigay mo na ngayon, kailangan ipakita mo na sa amin, results, kumbaga naghahanap sila ng resulta. So, nakakatawa naman na nakuha nyo po yung tiwala ng ating mga kooperatiba at mga magsasaka. Sana nga ay magbago na ng tuluyan yung mindset at maging partners na sila ng ating pamahalaan. Yes po. Unang distribution round lang po ito. Hanggang ika-6 po ito. So ngayon pa lang po nagtatanong na sila, ano na? Kailan na ulit kami magsusupply? Excited na sa susunod, no? Opo. Ayo. Maganda yan, maganda po. Ayan. So, siguro balikan natin si Asek at Joycel. Narinig ni Asek yung kwento, galing mismo on the ground. Ayan. So, ano naman po yung mga aasahan po natin sa ating programa sa Sagip Saka? Meron bang mga asang developments? Katulad po nabanggit nyo kanina, kailangan high-tech na rin tayo in the future, di ba, Asek Joycel? Yes po, tuloy-tuloy lang po yung aming pag-implement ng Sagip Saka Act. At isa nga po dito ay yung, ang isa pa po kasing nasasaad dito sa Executive Order 101, kailangan po magkaroon tayo ng Sagip Saka Desk sa bawat region. Pero of course po, encourage po natin lahat ng local government units na magkaroon po ng desk sa kanilang agriculture offices para po mas madali pong makakasali ang ating mga magsasaka at mangingisda. Itong desk po na ito ay it's literally a desk, pero marami pong tulong na maibibigay ang desk na to. Technical, paano ba gumawa ng written proposal kung gusto kong magbenta? Ano ba ang mga kailangan kong ibigay, isubmit? Lahat po yan. Pati paano ako makakasali sa programa, sinong kakausapin ko. Doon lahat sa desk na yun. Malaking tulong yan, partner. Pero dadagdagan ko yan, suggestion, no? Doon sa mga Sagip Saka Desk, hindi ba natin pwedeng ilagay yung procurement program ng LGU na makikita na nila doon, bandang November kailangan nila ng bigas, bandang December kailangan nila ng gulay. Para may panahon pa yung magsasaka na, sasali ko dyan, magtatanim ako ngayon, di ba? Okay so ba kasi yan, negosyo na yan di ba? So pwede ba yun? Mukhang okay kila Engineer Joey. Pwede yun, kasi nasa guidelines po, kailangan nakaprograma ang kanilang mga ipoprocure. At sa ngayon nga po, ang national government natin, ang laki-laki po ng budget, if I may share, under po sa ating GAIS, 138 billion po ang bibiling pagkain ng ating pamahalaan ng iba't ibang sangay, kagaya po ng DSWD, yung kanilang walang gutom program. Yung mga hospitals po sa mga localities natin, kailangan din pong direktang bumili sa mga magsasaka at mangingisda. Pati po ang ating Bureau of Jail, lahat BJMP, po yun, BJMP. So, marami pong oportunidad para po magbenta ang ating mga magsasaka at mangingisda. So, kailangan lang po talaga ay tumingin tayo dun sa ating FEDIS or dun nga po sa kanya-kanyang munisipyo at sa mga ibang sangay po ng pamahalaan. Tama. Yes, siguro tanong ko na rin dahil lahat naman ng bagay ay may challenges. Ayan. So ano po ba ang inyong siguro hindi naman nagpapahirap sa programa. Initial challenges siguro nila. And then how did you overcome this? And then ano po yung mga gusto nyo pong kumbaga ipahatid sa ating mga beneficiaries ng programang ito para sila naman po ay kumbaga ma-assure sila na ito ay tuloy-tuloy, consistent at hindi po bibitiw ang DA sa programang ito. Ang isa po talagang nakita namin na nagpapabagal po dito sa direct purchase, which is also yung main feature nga po ng batas na to, is yung mga participating government agencies po natin is hindi po sila na masyado pa pong na-orient about the existing guidelines po natin. So tinugunan naman po natin yan sa malawakang orientation at
kahit isang orientation, pag umulit, gagawin din po namin iyon. So, isa po yun. So, at dahil nga po dati iba po yung mode of procurement po is negotiated procurement, community participation. Ang dami-dami pong requirements noon. Kaya po ang ating mga farmers hindi may pag-aagam-agam din po sila na sumali dahil kailangan ng audited financial statements, kailangan po ay nakarehistro sila sa PhilJeps. Ngayon wala na po lahat 'yon. 3 na lang po talaga ang ating kailangang ipakita. Yung offer nga po nila, anong ibebenta ko, magkano ba kung ako yung magsasaka. At yung meron lang pong omnibus sworn statement na tinatawag na nagsasabi na kaya kong isupply, hindi ako related dun sa ating procuring entity. At yung FEDIS registration nga po. At yung mga iba pong registration. So, mas pinapadali po natin ito para nga po yung mga pag-aagam-agam nila dati ay maibsan na po yun. At yun nga po, kaya nga po nandito din si Engineer Joey yung pagpapatotoo na pwede po nating gawin, pwedeng sumali at kaya pong gawin ng ating mga sangay ng pamahalaan. So, mukhang ang ganda ng diskusyon natin, ano? At siguro sa mga susunod na kabanata natin ay hingi tayo ng update siguro kung ano na ba yung progress. Ayan, lalo sa information dissemination, ano? Ito importanteng information dissemination kasi hindi lahat ng LGUs or government agencies gumawa na nito. Kumbaga, bago ito para sa kanila. Ayan. So siguro bago tayo mag-commercial break ng mabilis, hingian muna natin siguro ng mensahe si Engineer Joey. Ano po ba ang inyong gustong ipaabot? Ayan, actually nandito na po ating mga DI officials, katabi mo na diba? Pero tsaka siguro yung mga kababayan mo rin po sa Bataan at syempre sa mga karatig na rin na probinsya na gusto po na gusto nyo pong ma-empower din yung mga magsasaka at mangingisda nila po. Sa lahat, gusto kong pasalamatan yung mga sagip-saka farmers ng Bataan na talagang tumanggap sa hamon po nito. And sabi nga namin, dun sa Sagip-Saka Day, malayo na, pero malayo pa. Marami pa pong umpisa lang po ito, yung sa bigas. Susunod po natin yung iba pa po mga produkto. Gusto natin na ma-implement ang 0-kilometer project sa Bataan kung saan siya nag-pilot na ang mga produce po sa Bataan ay makonsume mismo po sa lokalidad namin. Okay. Thank you, Engineer Joey. Yan po, siguro hingan din natin ng mensahe si ASEC Joycel. Go ahead, ma'am. More on baka mas panawagan po siguro yung aking gawin. Yung lahat po ng ating mga partner agencies, simulan na po sana nating magpara-register or i-access po yung ating FEDIS para po doon na po sila magpo-post dahil yun po ang requirement para makapag procure po sila ng agri-fishery products. And para naman po sa ating mga magsasaka at mangingisda, wag na po nating hintayin na sobrang lapit na po yung ating January 31, 2027. Magsimula na po silang i-process ang kanilang mga registration. At of course, patuloy po ang aming pagtulong sa kanila kung paano ba makasali sa pamahalaan po na procurement. And yung ating pong mga regional offices ay bukas po para po sila ay bigyan ng tulong or guidance kung paano po ba gawin ang pag-implement namin ng Sagip-Saka Act. And pwede po bang mag-plug? Of course. Go ahead. Mag-live po kami sa June 2, 2026. Itanong mo kay attorney. Dahil isa nga po sa mga challenges, ang dami po nilang mga tanong dito kung paano po sa ganitong sitwasyon, anong gagawin namin. Kasi pag nag-implement ka na, doon mo malalaman kung ano ba yung mga challenges. So, on June 2, lahat po ng tanong ay sasagutin po ng mga abogado ng Sagip-Saka. Wow, meron silang live program. po, Facebook. Taray! Sagip-Saka po yung aming page. Wow, sige po. Salamat po. Magtatanong din kami ni Admin Larry. Syempre. Yung mga nabitin. Yung mga nabitin. Yung mga nabitin. Kasi marami pa talagang mga salient points na dapat pag-usapan. Pero ito pa lang po yung ating, kumbaga, introduction sa mga gusto pong makaalam kung ano ba tong Sagip-Saka program at para masuportahan po natin yan. Ayan. Kasi kailangan po natin ng malakihang suporta for it to be successful. Yes, definitely. Ayan. Okay, so tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang mga paalala. Magpasalamat po
po tayo sa ating mga guests, si Engineer Joey and si ASEC Joycel. At syempre sa ating mga kababayan po natin, maraming impormasyon na naman po ang inyong nasagap. Ayan, tungkol po sa sagip sa kalot, mga benepisyo nito sa sektor ng agrikultura. Sa ating pagbabalik, eto na po ang benteng bigas. Meron na, tuloy-tuloy pa rin ang bentahan ng benteng bigas. Ang tanong, saan ba siya mabibili? Sabi nga ni Engineer Joey, secret. Pero malalaman nyo mamaya-maya. Bubunyag natin. Antabayanan nyo lang po sa ating pagbabalik. Ang ating oras, 11:30. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Piliin ang Gapro Rice. Piliin ang Gapro Rice. Dito sigurado rice ay safe at quality. Gapro. Dito sigurado rice ay safe at quality. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Benteng bigas, meron na. Presto, the best. Iba ang saya. Benteng bigas, meron na. Para sa pamilyang Pilipino talaga. At sa mga hindi pa po nakakaalam, mabibili na ang benteng bigas sa maraming parte ng bansa at patuloy pa itong pinalalawig. Tuwing Sabado po, i-anunsyo namin dito sa ating programa kung saan eksakto nakapwesto at gayon din ang mismong schedule ng bentahan ng P20 Rice. Okay, unahin na po natin ang Bangged, GID Barangay Calaba sa Bangged Abra mula Lunes hanggang Biyernes. Provincial Capital sa Bangged Abra, Abra Sports Complex. By schedule po ito once a month sa Duplex Luna, Barangay Tumog, Luna, Apaya from Monday to Friday. Puro norte to sa Cordillera. Loacan, GID Loacan Proper Baguio City, Benguet, Monday to Friday. Naimbag nga Aldaw, kada kayo ijay BPI compound sa Gisad, Easter Road, Baguio City. Malapit sa amin to Benguet, by schedule sa mama, mamili ka na dito. Senior citizen na nanay ko So Slaughter Compound, Baguio City, by schedule rin once a month. Sa Busigan, Mankayan, Benguet, by schedule once a month. Sa Baguio
New City Hall Grounds, Baguio City, Benguet. Bebentahan po kayo ni Mayor Magalong dyan. By schedule, once a month po, GID Lagawe, Dotal Street sa Poblacion South, Lagawe, Ifugao from Monday to Friday. Rio Chio Agriculture Cooperative sa Tabuk City, Kalinga. Monthly po ito by schedule. Sa Duplex Tabuk NFA Compound, Bulanao, Paraceles Road sa Bulanao, Tabuk City, Kalinga, Monday to Friday. Maligkong, Bontoc, Mountain Province, monthly po ito by schedule. Sa Kauti, Tabauco, Mountain Province, monthly by schedule. Sa Gawana, Barlig, Mountain Province, monthly po ito by schedule. At sa GID Bontoc, Jungle Town Road, Poblacion, Mountain Province, Monday to Friday. Ayan, so punta na po, bili na ng P20 rice. Pero Asik, meron lang po tayong ipaabot na mensahe. Oo, napag-uusapan na rin lang natin yung mga Benteng Bigas outlets, no? Nakikiramay po kami doon sa pamilya ni Tatay Danilo Rigudo na namatay diyan po sa tapat ng Bai Compound, no? Nakapila siya para sa Benteng Bigas. So nakikiramay po ang buong DA family. Mayroon na rin pong personal at opisyal na tulong ang departamento at si Secretary Kiko. Nakikiramay po kami. Kanya sa atin pong mga kababayan na bumibili ng Benteng Bigas, unahin po natin ang ating safety ika nga, no? Pagpwesto po ng pila ay titingnan po maging mapagmasid. At meron naman pong ginawa ng paraan ng Department of Agriculture dyan po sa tapat ng Bai Compound kung saan maglalagay po ng barrier to protect the people na nakapila. Ayun, salamat po. At syempre, gusto natin tumulong ang ating mga kababayan. Panahon na po or kumbaga, chance nyo na, no? Sumali sa bayanihan kung gusto po ninyong ipagamit ang inyong permanente or semi-permanent structures para maging bentahan ng Benteng Bigas or Kadiwa outlets para sa gayon po ay mas maraming kababayan natin ang makinabang sa murang bilihin mga agricultural products. So sa mga detalye po, pwede po kayong bumisita sa da.gov.ph. At yan po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na Sabado, 10:30 hanggang 11:30 dito lamang po sa DZRH. Makinig, makilahok at makiisa para sa sapat at mayabong na agrikultura. Tayong lahat sama-sama sa isang masaganang Pinas. Bye! Araw-araw ang pagkain galing sa pananim, sa bukid, sa tindahan hanggang sa habag natin. Pagkat ang pagsasaka ay bayanihan kaya natin, na kapag nagsama-sama pag-asayanihin. Tuloy-tuloy man ang alon dito sa karagatan, kapit bisig ang paglayag at di sinukuan. Pagkat ang mangisda ay tugon ng mamamayan, mula sa kahirapan aahon tayo dyan. Dahil sa programang umakay, mga lider na gumabay, ngayon ang magsasaka at ang mangingisda ay unti-unti nang naiaangat. At lahat kasama sa pagbuo at pagtatag ng masaganang Pinas. Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos na aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Racket para sa mga stay-at-home moms, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of